Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sino-sino ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulang sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Julan Suras sa kanyang programa, Batikos, Gulpid de Gulat. Ay isang magandang at mainit na hapon, Pilipinas. Ngayon araw ng Martes sa programang Gulpid de Gulat dito sa Kakampi Online. Ito ang inyong Julan Suras, makakasama nyo ng isang oras ngayong araw po ng Martes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Mapapanood nyo rin po kami sa Kakampi Online, Kakampi On Live, sa babaeng migrante, tapos sa Justin TV online channel. Ayan, no? At sa mamaya po, no, ipopost natin kung saan po tayo matutunghay at makikita para masubaybayan nyo ang lahat ng mga programa rito sa Kakampi Online. Kagaya po ng programang natapos ang Chile Public Service, Talakayang Pinoy, OFWs na mausapin para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers dito yan sa Kakampi Online. At ngayon po, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, balita at komentaryo at kwentuhan tayo sa mga napapanahong issue. Siyempre, isang magandang hapon muna sa ating station manager, kay Ma'am Pepe Pineda Nicodemos, ang assist sa atin, ang IT natin, sa studio, si RV, no? Na aalalay sa atin mula sa studio. Medyo mainit po ang panahon, mga kababayan, no? At hindi natin alam kung ilang heat index na naman ito kung naramdaman natin. Sobrang init. Mag-ingat po tayo, no? Kapag ganitong mainit ang panahon, pati ulo mainit. Huwag kang ahara-hara, baka may makasalubong ka mainit ang ulo, mapaaway ka pa dahil sa init ng panahon. No? Anyway, mga kababayan, yan yung napapag-usapan lamang. Hindi natin alam kung anong heat index ngayon. No? Kahapon yata, nag-46 eh. Nakaraan, nag-56. Ngayon, medyo wala pa naka-plus up sa Facebook. Hindi pa natin alam kung ano yung init po ngayon. No? Galing tayo sa labas kanina. Talaga naman pong kailangan magbaon tayo ng tubig na maiinom. Mahirap po kasi yung heat stroke, mag-dehydrate ka, mahirap po yan. Tuloy-tuloy yun. No? Kapag halimbawa hindi ka na bigyan agad ng pangunahing lunas, sigurado baka ikamatay mo pa yan. No? Tapos yung mga estudyante natin ngayon, medyo yata ngayon, no? Online pa rin. Yung face-to-face, medyo binawal muna sa eskwela. Tignan nyo nga naman. No? Ito kasing panahon natin, paiba-iba eh. Ito po yung climate change na kung tawagin. Sabi nga ng mga dalubhasa sa panahon, no? Ang pag-asa. Ito natatandaan ko pa yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi raw natin pwedeng panghawakan ngayon yung 4 na season sa ating bansa, di ba? Tayo meron dry season, rainy season, di ba? Meron tayong ganyan mga season eh. O taglamig, tag-init, taglagas, taga-pawis, no? Hindi po, no? Hindi, wala na po noon, wala na sa Pilipinas. Kasi ngayon, bayan, hindi mo na pwedeng panghawakan ang klima ng ating panahon, no? Kasi nung araw, ito po, no, kinalakay ko kahapon ito sa DWAD. Nung unang panahon ba yan, sabi ko nga
ang tatay ko, mahilig sa bird hunting, namamaril ng ibon. Gumagawa po ng iskupita tatay ko. Kaya meron kaming maliit na torno nilat machine. Dahil gumagawa ng baril ng tatay ko. Yung baril na pang ibon. Nung araw ba yan, hindi bawal yun. No? Kasi dami nating ibon. Kapag maraming ibon, maraming puno. Pag maraming puno, may bundok. Kaya yon makikita nyo, sa isang bansa, bakit maraming ibon? Kaya maraming ibon, maraming puno, marami silang sisilungan, marami silang iitlugan, no? Ganun po yun. Ngayon ba yan? Sabi ko nga siguro 7 taon po ako nung kasama-sama ako ng tatay ko. Dalawa kami magkapatid. Kasama kami ng tatay kong nagbe-bird hunting. Namamaril ng ibon. Noon hindi bawal yung mamaril ng ibon. No, yung mga bato-bato, tawag nila bato-batong punay, yung po mga ibong malalaki. Ginagawa pang ng tatay ko yun. Ginagawa pang estatwa. Kakalimutan ko tawag doon, nilalagyan ng bulak sa katawan, pinatutuyo, ginagawang pan-display, bayawak, ganyan, no? Baboy ramo, meron pa tayo dati niya, mga baboy ramo. Meron pa tayong tamaraw, no? Meron pa tayo ng mga hayop na hindi mo na nakikita ngayon. Ngayon, ang hayop na makikita mo, nasa gobyerno na, mga buhaya, no? Anyway, mga kababayan, ito ipapag-usapan natin. Nung panahon kasi, nung panahon na bata pa ang mundo. Galing yun. Bata pa ang mundo. Bata pa ako. Sabi ko nga, nagbe-bird hunting kami. Kasama ko tatay ko. Punta namin Bulacan. Ang lapit ng Bulacan sa Maynila. Di ba? Pag pumunta ka lang ng Caloocan, diyan makikita mo na maraming dayami diyan, maraming naglalaki ang damo, no? Yung parting Caloocan yung bagong baryong yan. Pero kami lumulusad po Bulacan, Norsagaray, Santa Maria, Baliwag, Bigaa, ayan. Pagpasok mo pa lamang sa bukana pa lang ng Bulacan, nagtataasan na yung mga puno, nagbeberdihan na yung mga halaman. Ang bundok, makikita mo, abot tanaw mo. Kaya nung umalis kami noon, nung araw, madaling araw, alas 4, alas 5, bumibiyahe na kami papuntang Bulacan. Ayun, nakikita natin, mapuno, may sisilungan ka, meron kang pagpapahingahan. Ang bahay po noon, bayan, nababalutan ng mga halaman. No? Kaya pag natatandaan ko pa nung may hawak ko akong baril, iskupita, may ibon ako sinusundan. Binaril ko yung ibon. Yung pala yung dinadapuan ng ibon na yun po, bahay, bubong. Hinabol ako ng taga. ng taga nung may-ari. Takbo ko. Tapos malubog ang tatay ko. Humingi ng dispensa. Dahil talaga naman yung bubong, hindi mo makikita ang bubong na yero. Nababalutan siya ng halaman. Ganun po nung araw. Kahit saan ka lumingon, mapuno, madamo, namimerde ang kapaligiran, nagtataasan ng mga palayan, no? Ganun po nung araw. Kaya pag umihip ang hangin nung araw, amoy probinsya. Amoy probinsya. Ang sarap amoyin, singutin mo, amoy probinsya. Ngayon, mga kababayan, ganitong panahon, nung kumamaril kami ng ibon, ganitong panahon, tag-araw. Tag-araw, kung kumamaril kami ng ibon. Nung araw, ang init po ng araw, hindi gaya ng init po ngayon. No? Hindi gaya ng init ngayon. Nung araw, matitiis mo init Kahit ang shoot mo lang salakot Alam niyo po ba yung salakot? Yung salakot na parang sombrero siya na gawa sa mga dahon. Pinato yung dahon ng abaka. Yung po shoot lang namin salakot para kami mga katipunero.
Ang sarap alalahanin yung mga ganung alaala, no? Panahon ng kabataan mo. Bulacan po yung sinasabi ko, mga kababayan. Ha? Bulacan pa lamang. Hindi po Pampanga, hindi Laguna, Bulacan. Diyan mo makikita yung nagtatami isang mga pakwan. Ha? Yung mga masusustansya, mangga, milon, papaya, lahat ng prutas. Pagtapos naming mamaril, mamamahinga kami, pipitas lang kami ng pakwan. Pipitas lang kami ng pakwan, yun na po yung kakainin namin. Milon, buko, kasarap alalahanin ng araw, bayan. Sabi nga po, nagbabago ang panahon eh. Ito na tayo sa climate change eh. Hindi na natin pwedeng panghawakan yung panahon ngayon na tag-init ay tag-init. Ang taglamig, taglamig. Hindi na po. Ang tag-init nagiging tagbagyo. Ang tagbagyo nagiging tag-init. Ito na po yun yung sinasabing climate change. Hindi lamang ang Pilipinas na makakaramdam nito. Buong mundo na po. Sabi nga sa Asia, ramdam din po nila yung ganitong katinding init. No? Ngayon bayan, sabi nga, sino po ang dapat mangalaga po para sa kalikasan natin? Pwedeng sa atin magsimula o ang mandato po nasa gobyerno. Di ba? Pansinin niyo po yung sinasabi ko. Yung puno, yung kagubatan, ang bundok, ang malalagong damo, nagtataas ang dayami, no? Ngayon ba nakikita niyo yan, pumunta kayo ng parteng Bulacan. Ang binabanggit ko kanina, namamaril kami ng tatay ko sa Bulacan. Narsagaray, yan po, Bigaa, San Miguel, no? Baliwag, San Rafael, San Ildefonso, hindi pa kami nadadaring na pupunta roon. Bungad lang kami. Ngayon, punta ka ng Bulacan. Ano makikita mo sa Bulacan? Wala na yung binibida ko ngayon sa inyo. Naglalaki ang puno, nagbeberde ang mga puno, nagtataas ang bundok, naggagandahang mga sakahan, wala na po, bayan. Makikita mo sa Bulacan kung ano, yung lupang sakahan, ginawa na pong bahay o subdivision. Ang dagat na pinagkukunan ng asin, bayan ko, wala na rin po. Tinayuan na rin ang bahay, tinabunan, ginawang subdivision. Ang bundok, pinalbo. Ang puno, binuwal, sinunog. Ang bundok, pinasabog. Yung parteng Bulacan, yung Doña Remedios Trinidad, San Ildefonso, Bulacan, abisado ko po yan, bayan. Dahil halos matagal po tayong nagbaba ng project dyan sa Bulacan. San Rafael, Baliwag, DRT, San Ildefonso, kabisada ko po yan, bayan. Sabi nga, 10 years na akong hindi napunta riyan eh. Yung 10 years na pinunta ko riyan, ngayon 65 years old ako eh. Nang magpunta ako diyan, 55 years old ako. Yung 55 years old ako diyan, nandiyan ako, nakakarinig ako sa umaga ng mga sumasabog, umuputok. Naiimbitahan ako sa sa bundok ng Kasalat. Diyan sa parteng San Ildefonso, sa may parteng San Rafael. Maririnig mo mga sumasabog. Tinatanong ko yung kaibigan ko, Rainbow Ranger po yun ha. Tinatanong ko yung kaibigan ko, pangalan nun, Ding. Ding ka ako. Kasi pag Bulacan nyo ka, tawag mo dun sa mga nakakatanda sa iyo. Kahit hindi nakakatanda sa iyo, may respeto, may ka.
Kading, Karubel, Kadoming, ganun. Neka. Kading ka ako, ano yung naririnig natin? Ba't yung mga pumuputok? Ano ito, bagong taon? Hindi. Sabi sa akin. Alam mo ba, Jung, kung ano yung sumasabog? Bundok na pinasasabog yan. Bakit? Minamarmol. Marmol kasi po yun. Kinukuha nila yung marmol, ibinibenta. Tapos po yung mga pinagsabugan, dumadaloy po yon sa ilog. Kaya yung ilog nawala eh. Nawala. Tapos yung mga damo-damo ron, mga puno-puno, matamaan na ano sila ng mga, yung alikabok na ng marmol, namatay. Namatay po yung mga puno. Namatay yung ilog. Binubuwal ang puno sa ibang lugar, sinusunog, kinakaingin. Alam niyo ba, ibig sabihin ng kaingin? Hindi po yung lugar po ito ng Bulacan, dahil mayroon din yung lugar diyan kaingin. Isang baryo ang tawag po diyan kaingin. Pero mayroon pong salitang kaingin, ang ginagawa po sa bundok sa mga puno, sinusunog. Pagkasunog, ginagawa pong uling at binibenta. Doon po nasisira po ang ating kabundukan, ang ating kagubatan. Ngayon pumunta ka po ng Bulacan, swerte ka makakita ka ng bundok. Makikita mo ron mga tinatag na bundok, sumasabog na bundok. Ngayon magtataka tayo mga kababayan, bakit ganito? Napakainit. Sobrang init. Wala na pong puno eh. Wala nang bundok na talagang tatabing sa init ng araw eh. Yung ozone layer natin, sirang-sira na eh, butas na eh. Dahil nga po doon sa mga usok na ibinubuga rin po ng malalaking planta, yung mga nagkakainin, yung nagbubuga ng mga nakakalasong usok mula sa mga sasakyan, nakakalasong mga usok ang gagaling sa pabrika. Bayan, yung styrofoam, ang lakas pong sumira niyan ng ozone layer natin na nagbibigay proteksyon sa mundo. Na yung sikat ng araw, no, kapag matindi, meron pong proteksyon ng ating mundo. Ngayon wala po, butas. Tumatagos po yung sikat ng araw, direkta na sa tao, direkta na po sa ating mga kabahayan. Kaya ramdam na ramdam natin ang usok. Ang dagat, sa sobrang init, bayan ko, kumukulo. Kita niyo po yung mga isda ngayon. Naglulutangan, hindi ba? Dalawang sperm whale. Diyan sa sa isang lugar diyan sa Sariagao ba to? Dalawa pong balyena, patay. Bakit nag-aaho na ng mga malalaking isda rito sa ating bansa, sa mga dagat? Kumukulo kasi ang tubig, bayan eh. Kita niyo, meron pa tayong mga fish kill na nangyayari, di ba? Namamatay yung mga isda. Nung araw ba merong ganyan? Wala, di ba? Wala eh. Oh. Sabi nga po, nasira po mundo natin. Dulot nitong climate change, no? Buong mundo naman. Buong mundo, hindi lang tayo nakakaranas. Pero dapat may magsimula. Merong isang Gina Lopez dapat na lumitaw. No? Kilala niyo ba si Gina Lopez? Si Gina Lopez, yan po yung dating inappoint ni Duterte nung siya'y Pangulo. Siyempre, nagpapapogi itong si Duterte nung araw. Akala natin, mahusay na Pangulo. Akala natin, maka-Pilipino. Akala natin, makakalikasan. Akala natin, marami tayong akala si Duterte. No? Balikan natin si Gina Lopez. Si Gina Lopez, isang ina ng makakalikasan. Hindi ko po nadiinan itong si Gina Lopez bilang DNR Secretary kagabi. Dahil iniingatan ko po yung pagsasalita ko kasi mainstream po yung gamit ko. Ito, online. Dito kay Ma'am Te,
ano rito eh, walang pwedeng magbawal sa iyo rito. Kung alam mo ang tama, kung alam mo ang direksyon ng pagsasalita mo at pagpapaliwanag, sige lang. Huwag ka lang lalagpas. Doon sa mainstream, hindi pwede. No? Hindi pwede. Talagang titigilan ka, papatayan ka ng transmitter. Kaya dito, itutuloy natin yung nabiting kagabi na aking tinatalakay tungkol po sa ikangay nangyayari po sa ating mundo. Balikan ko po si Miss Gina Lopez. Nagpapapogi siyempre si Duterte. In-appoint niya. Appointed muna. Pero dadaan yon sa Commission on Appointment para maging ganap na sekretary si Ma'am Gina Lopez na kung tawagin namin, ina ng kalikasan. Talaga naman pong magaling yung Gina Lopez. Hindi mo mapapasubalian yung galing ng pagdating sa kalikasan. Ngayon, in-appoint ni Duterte. At dahil nga po itong si Gina Lopez, napakagaling, napakahusay, mapapagkatiwalaan at hindi korap, hindi nalalagyan, hindi pwedeng sikilin ang kanyang karapatan bilang ikangay tagapangalaga ng kalikasan. No? Natuklasan ni Miss Gina Lopez ang mga illegal mining. Mga matataas na opisyal ng gobyerno ang may-ari. May senador, may congressman, may secretary, undersecretary ng gobyerno. Appointed secretary lang eh. Appointed, inappoint lang. No? Natuklasan ni Miss Gina Lopez, lalo na sa parting nakalimutan ko itong Siargao ba to o parting Surigao, bundok na winasak, mga punong tinibag, giniba, pinutol ng mga illegal logging. Mga dagat na nilason, mga chemical na pinatatakbo sa dagat. Pinatay po yung dagat. Winasak ang bundok. Winasak ang kapatagan. Viral po yun, bayan. Kasi no holds barred doon, no? Sabi nga eh. Talagang ang ginawa ni Miss Gina Lopez sa Malangit Tawa, si Miss Gina Lopez pass away na, no? Pero naggumawa ito ng isang kasaysayan sa Pilipinas. Lahat ng mga illegal mining, illegal loggers, illegal logging, pinasara niya. Ang mga walang permit ba yan, ha? Walang permit. Pero nakakagawa po ng mga bawal. Siyempre po, dahil ma-influensya eh. Senador, congressman, secretary to the president, undersecretary of the president. Talaga po nabuko. Nabuko yung mga ginagawang kamalasaduhan ng mga namumuno sa gobyerno, no, mga leader ng ating bansa, mga mga pinagkakatiwalaang mga opisyal ng pamahalaan. Alam nyo, parting masakit mga kababayan, imbis suportahan, ito, kasi dumaan po sa commission on appointment eh. Kailangan maging ganap na sekretary ng DNR itong si Miss Gina Lopez eh. Alam nyo, nung isa lang na sa appointment, bilang legit, lihitin mong sekretary ng DNR, bagsak eh. Bagsak mga babayan. Pinagtulungan siya ng mga mai-impluwensyang mga politiko, mai-impluwensyang senador,
may impluwensyang congressman na ngayon nakaposisyon sa gobyerno na mag-a-appoint sa kanya bilang legit secretary ng DNR. Sabit, laglag bayan ko eh. Laglag. Hindi sinuportahan. Di ba? Dapat yung mga ganon, sinusuportahan, lalo na itong si Duterte naglagay. Hindi ba? Bayan, sabi nga po nakakalungkot yung mga taong dapat inilalagay sa gobyerno. Yung mga taong karapat dapat na para mga laga sa ating bansa, no? Yung mapapagkatiwalaan. Alam mga kababayan, alam niyo po kung ano nangyari? Tanggal eh. Inalis eh. Inalis po. Hindi napasa bilang sekretary ng DNR. Alam niyo kung sino yung pinalit? Si Simato. Si Simato, yung dating AFP chief. Tignan niyo po, ano nangyari ng si Simato? Hindi siya gaya ng Gina Lopez. Yung mga illegal logging, mga illegal loggers, yung mga may-ari ng mga illegal na minahan, nagbalikan. Buhay na naman sila dahil wala na pong Gina Lopez na magbabantay sa kanila eh. Itong si Mato, kayang-kaya nilang pingutin sa tenga. Kaya nilang paikutin. Kaya nilang isang shoot-shoot, yuyuko. O kita niyo po nangyari sa ating bansa. Kita niyo kapag bumagyo, ano nangyayari po sa ating bayan? Parte yung Marikina. Di ba kapag halimbawa po may malakas na ulan lang hindi pa bagyo. LPA pa lamang, habagat pa lamang, lumulubog na Marikina. Lumulubog na Maynila. Kasi po, pang bundok ng galing pong Antipolo, yung mga baha, yung ulan, dito nagbabagsakan po yan. Sa Kapatagan, sa Maynila, Quezon City, lubog. Bakit? Wala na pong puno eh. Wala nang bundok eh. Kinalbo eh. Anong protection po natin? Wala, hindi ba? Tignan nyo nga po, sinasabi ko, ang Bulacan, pumunta ka ng Bulacan dati, puro puno. Ngayon makikita mo, puro subdivision. Nagpunta ako ng DRT, walang pagbabago, paumanay sa kaklase ko nag-imbita sa akin. Kasi wala ka pa dyan. Alam ko na kagad ang DRT kung ano ang meron. Kasi pag sinabi mo sa akin ng DRT, sasabihin ko na kagad siya yan. Kung ano meron dyan. Pagpasok ko pa lamang ng DRT, bayan, nakakasalubong ko na yung mga heavy truck, heavy equipment. Anong karga? Mga nagkukwari, mga kababayan. Wasak na wasak yung wasak na wasak po yung kagubatan natin. Buti yung kaklase ko, pinipilit niya i-survive yung yung bundok eh. Pinagaganda niya, inaayos niya, tinataniman niya. No? Sumasaludo tayo doon. Yung kaklase ko Hindi ko nababanggitin ng pangalan kasi baka maanuhan pa. Kasi binabalatan ko nga ngayon kung anong meron po nangyayari sa DRT. No? Hindi lang DRT. Sa Rapel, saan hindi pumusuod? Sabi ko nga, may mga minimina yan, pinasasabog yung bundok eh. Nagkukwari. Yung dagat talagang hinahalukay eh. Kumukuha po ng mga ng mga black sand. Binibenta sa China yun. Nawawasak po yung ating bansa, ang kalikasan natin. Kaya kapag bumagyo, super baha ang Metro Manila. Super init ang nararamdaman natin. Walang bundok, walang gubat. Ang gubat, tignan niyo po, ginawa pong subdivision. Yung Sakahan, ginawang subdivision. Kailangan ko pa ba kung banggitin kung sino yung tinamaan ng pulubong yan? Shout out kay Edwin Reyes, classmate. Ayan. Sa LDHS, no? Alumni Batch 76, ninabati ko po kayo. Ayan, si Jacqueline Sibal Cruz na nanonood sa atin. Ayan, yung ating kaibigan, si Ferdy Domingo. Shout out at mabuhay po kayo. No? Ngayon ang sinasabi natin, ito po yung nararamdaman na natin.
Nagtataka ba tayo bakit ganito ang ating weather? Na dapat po bayan ang mga kabataan nakapag-aaral ng maayos. Ngayon lamang po ako nakaranas. Dati kapag sinabing walang pasok dahil malakas ang ulan, may bagyo. Ngayon bayan, walang pasok dahil matindi init. Ito panahon pa lamang po ng 2024 pa lamang tayo. Paano pa yung mga darating na taon? Kawawa yung mga henerasyon natin. Yung mga batang sumisibol pa lamang po sa panahon ngayon. Wala nang puno, wala nang makikitang gubat. Sabi ko nga nung araw, kaedad ko si paring Perdi Domingo na nanonood sa akin. Yung parting Bulacan, pag pumunta ka dyan, may makikita ka pang usa Yan San Ildefonso, may usar yan. May tama raw dyan. No? Ang sarap alalahanin. Nung araw may usa, may baboy ramo, may tama raw. Ngayon wala ka na makikita no? Ang makikita mo, mga buhaya buhaya ang makikita mo. Yung mga buhaya nandiyan sa gobyerno. Walang malasakit, walang pagmamahal po sa ating bansa. Sana naiba man lang ang ating bansa, no? Ito, gaya nga, punahin natin itong mga anak ng tipaklong na mga mambabatas natin, na senador, congressman. Meron bang nagtutulak? Meron bang gumagawa ng isang panukala na ipagbawal ang mga itinatayong subdivision sa mga bundok? At bagkus taniman ito ng mga puno. Wala, hindi ba? Walang magtutulak Kasi yung promotor sa paggawa ng subdivision, senador. O sinong talong isang aawat doon? At pagkapag bumida nga sa Senado, akala mo talagang magagaling, pero perwisyo sa lipunan. Di ba? Sino po yung aawat doon sa mga illegal mining? Congressman senador secretary, undersecretary. Sino pipigil? Wala wala tayong nakarinig na bumibida, di ba? Wala nga tayong naririnig na dyan sa mga senador natin ngayon. Hindi nga natin naririnig kay Robin Hood yan. Hindi nga natin naririnig kay Jinggoy yan. Kay Bong Revilla, di ba? Kay Tolentino, kay Bato, kay Bongo. Lahatin na natin ang mga senador. Lawa, di ba? Wala. Ang pinag-uusapan ngayon, tsa-tsa. Ang sarap ba tsa-tsapukin itong mga ito, di ba? Political ambition, no? Kita niyo po, wala kang sustansya makita. Kaya po tayo nagbibigay ng ganito mga opinion. Kasi bayan, tayo nararamdaman na natin. Hindi ba tayo, sabi nga I'm 65 years old na. So, siguro mga ilang taon lang, pass away na rin tayo. Paano yung mga apo-apo natin? Yung maglalakihan. Nakakaramdam na tayo ng hirap ng katawan ngayon at init. Dulot nga po ng pagkasira ng ating kalikasan. Sa palagay niyo po, inaabot natin init na to, ano kasunod? Sabi ko nga po, kumukulo yung dagat nag-aaho na yung balya ng patay Nagkakaroon ng fish kill Nakita niyo po yung mga dagat dito sa yung dam. Diyan sa Pampanga. Di ba natuyo? Sa sobrang init. Nagkabidak-bidak yung dati Apo Dam yata po yun. Natuyo Yung mga sinaunang mga gamit, yung dating ngay nabaon sa tubig, ngayon naglutangan Ano kasunod po nitong sobrang init? Huwag naman po sana. Kasi ang ating bayan, ang ating bansa, daungan ng bagyo. Daanan ng mga bagyo. LPA pa nga lang, bayan ko, habagat pa lamang. Lumulubog na ang Metro Manila. Hindi pa bagyo. Paano kung bagyo na?
Baka hindi lang lumubog ang Metro Manila. Kasi, bayan ayoko man po mag-isip ng masama. Ano kasunod nitong tindi ng sikat ng araw? Init ng araw. Sa ibang bansa nga bayan, no? Di ba yung Taiwan, no? Ilang man po yun? 7.8 lindol. Huwag naman po sanang tumama sa atin yun, yung the big one. Hindi natin kaya yun. Hindi natin kaya, mga kababayan. Yun yung 7.8, yan yung the big one. Huwag naman sanang tumama sa atin yan dahil ingangay pag-aabuso sa ating kalikasan. Nararamdaman natin, nasasampulan na tayo. Mga lamang dagat, naglalaki ang mga whale, nag-aahunan, namamatay dahil sa init. Tayo pa kaya? Ano kasunod? Tidal wave, suki po niyan, Japan. Sa atin, wala, di ba? Huwag naman po sana, huwag naman. Hindi natin kaya. Yung lindol, hindi natin kaya. Sana, sabi ka, hanggat may panahon pa, no? Kung kaya pa ng gobyerno na bumayani, kung kaya pa nitong mga politiko, mga kuneho na kung ano-ano lang ginagawa po sa gobyerno, nagpapasahod tayo na walang silbi. Sana po meron naman pong isa man lang o dalawa. Narinig ko kanina si Robin Hood Monti ko naman, batuhin yung television namin. No? Shout out kay Sir Ricardo Rebaño is watching. Ayan. Medyo nakahinga na ng malubag itong si Ricardo Rebaño. Dahil yung kanilang problema, diyan sa Pandakan, nakasurvive na po sila dun sa init na 2 araw nang walang kuryente. Sabi ni Sara Madini Edith, yan nanonood sa atin, lindol din po. Yung nga po Yung lindol lang yung kinatatakutan natin, di ba? Magandang hapon po ka, June. Ako, sana wag po natin maranasan ng ganitong lindol. Yun lang po Yung lindol nga po na iniisip ko after nitong itong sobrang tag-init, mahaba pa ang taon Ano pa lang tayo? Abril. Nasa 4 na buwan pa lamang tayo ng 1 taon. Hindi natitira pa tayong 8 buwan. Sana po ba yun, huwag mangyari. No, huwag pong mangyari yung mga bagay na hindi dapat mangyari po sa ating bansa. Kasi po, wala tayong tatakbuhan. Wala tayong nakikitang mga opisyal ng gobyerno na may malasakit po sa ating bayan. Patawad Yun ang nakikita ko po. Ang nakikita ko po, bayan ko, puro pamumulitika. Kita niyo po, imbis na mag-isip kung anong magandang pamamaraan para ang mga Pilipino makasurvive sa ganitong sobrang init at sa mga darating pang kalamidad. Iba focus nitong mga tinamaan ng kulugong ito. Sabi ko nga, kanina monte kong batuhin yung television namin Natunghayan ko si Robin Hood Ang ipinapasok yung kun-kun yung cha-cha. No, ito na naman po tayo, bayan. Walang masama sa cha-cha, di ba? Walang masama. Kung talaga yung focus po ng gobyerno para sa ekonomiya ng ating bansa, para sa ikauunlad, ikabubuhay ng maraming Pilipino. Hindi po bayan ko Sila hindi nagkakasundo Hinihikayat niya ang kapwa niya mga mambabatas, suportahan yung kanyang kun-kun. No, yung Constitutional Assembly ayaw daw po Dahil dapat daw po pumukus puro sa sa economic provision. Tama po 'yun. Pero ang ibang mentalidad nito mga politikong kuneho, sabi ko nga Pag ipinasok mo diyan yung Constitution Assembly, saligang batas o ano man yan, ipapasok po diyan kung paano sila makakaisa. Yung interest nila sumabit.
manatili sila sa pwesto. Ma-extend ang kanilang termino. Yun eh. Kaya naiiwanan tayo. Ang nakikita po natin, pamumulitika eh. Wala eh. Wala tayong makita po para sa kapakanan ng taong bayan ng bansa. Ang problema, itong mga kulangot sa gobyerno, no? Wala eh. Wala tayong mapili. Yung Senado, bastusan na talaga yung bayan ko. Sabi ko nga eh, wala na tayong mapisil dyan eh. Wala na po eh. Kasi nagsalita rin si Subiri. Eh yun daw mga, hindi raw mapiplis yung mga yung mga kapwa nila senador. Kasi may mga independent daw yan, anak ng kulani. Independent pero pag sinutyutan ni Duterte, nagkakaisa, hindi ba? Sabi ni ni Sara Madini Ibit eh, kaya dapat yung budget sa BDRRMO pag-isipan kung saan ikukonsumo para kung dumating ang yung disaster, may preemptive program na para sa mga tao. Tama nga naman po. Kaso ba yan eh? Yung tanong natin, saan po mapupunta yung budget? Kapag budget kasi bayan eh, alis sa dalawa, makurap eh, di ba? Manakaw eh. Ipagpo-post nilang na ito, sabi nga eh, di ba pinagtalunan yung isang lake? Di ba lake po ah? Diyan sa parteng Pampanga, natatandaan nyo yung last year, binahayan NLEX. Walang bagyo, di ba? Walang puntahan si tubig. Kaya yung NLEX bayan ko, umapaw eh. Walang takbuhan yung tubig eh. Kung mayroon nag-suggest po, bayan, dredging. Dredging ha. Palaliman, yung ikangay parang dam, palaliman, para may magpondoan yung tubig. Pero walang pupuntahan. Dredging, naka-stack si tubig. Ang sabi naman ni Bongbong Marcos, hindi, gumawa tayo ng maraming dam para yung mga tubig naaapaw doon sa isang malaking dam, doon magtatakbuhan yung ibang mga tubig. Meron tayong supply. Tingnan nyo ba yan ha? Kung di ko na itong mga utak nito, mga tinamaan ng kulugong ito, wala silang focus, wala silang direksyon. Ano ba talaga ang dapat? Hindi ba? Dredging, paramihin yung dam, para may puntahan si tubig. Si dredging, punuan ng tubig. Oh, pero sinasabi, gastos yan. Kasi taon-taon, magpapalalim tayo ng dam. Oh, para lang punuan ng tubig. Bayan, di ba? Billion eh. Billion ang pinag-uusapan. Kaya dito nasundot ko tong sinasabi ni Sara eh, no? O yung budget na BDRRMO, pag-isipan kung saan ikukonsumo para kung dumating ang disaster, may preemptive program para sa mga tao. Bayan, pag pera na po pinag-usapan, mahihilo po tayo eh. Nakakailon, nauubos nga ang pondo, hindi natin alam kung saan napunta eh. Nakakalungkot talaga kadyo na nangyayari sa ating bayan. O nga po eh, no? Sino ba dapat sisihin? Kaboy. Shout out kay Cooper Kaulugan na nanonood sa atin. Sino ba dapat sisihin? Tayo naghahanap ng matinong gobyerno. Naghahanap tayo ng matinong mga lingkod bayan. Pero tignan niyo po yung mga nakaluklok po sa ating gobyerno. Yung inaasahan natin magiging makabansa, makapilipino, malasakit para sa taong bayan. Wala, hindi ba? Bilyon ang pinag-uusapan na nawawala po sa ating kabang ng bayan. Eh. Bilyon. Eh. Nakapokus sila kung saan, alam niyo, confidential fund. Eh. Nakapokus sila sa mga komunistang sinasabi na uubos yung bilyon-bilyong kwarta. Eh. Pero wala pong nag-isip na gaya na sinasabi ni Sara na mag-isip kung sakaling dumating ang isang
kalamidad, meron na tayong pondo o paggagamitan. Hindi ba naubos ang pera eh? 11 araw lang naubos yung 125 million ni Sara Duterte, di ba? Hindi niya mapaliwanag kung saan. Eh kung yung 125 million na yan ba, yan nilagay mo sa maayos na sistema. Lalo na po yung Davao, 51 billion na sinasabing nalaspag nitong si Pulong. Na hindi malamang kung saan ginastos. May pondo, pero hindi alam kung saan po ginastos. 51 billion po yan. Eh, magkano komisyon ng isang congressman dyan? Isang distrito pa namang ni Pulong yan. Eh, yung 51 billion, kaya mo nang suporta ng buong Pilipinas. Inilagay mo sa isang distrito ng Davao. At hindi malaman kung saan napunta, saan ginastos. Kung meron maggastos, paano ginastos? Naubos ba si 51 billion sa isang distrito? Ilang distrito ba? Davao. Ito po nasasabi lang natin dahil nangyayari po sa ating mundo, yung disaster na tinatawag. Mahirap pang mag-isip eh. Di ba? Na dumating isang pagkakataon na wag naman po sana. Itong mga nasa gobyerno, nakahanda ba? Tayo tinuruan eh. Diba? Tayo tinuruan. O sige, parang malaki rin ang gastos dito sa tinamaan ng kulugong ito eh. Diba? Kapag lumilindol, dapat alam mo kung paano gagawin mo. Ano ba gagawin ko? Diba meron earthquake drill na ginagawa? Sa opisina, sa eskwela, sa mga opisina ng gobyerno. O kapag halimbawa lumindol, takpan mo ang ulo mo. Itakip mo takpan mo ng notebook. Takpan mo ng bag. Ang ulo mo. Gumapang ka. Pumunta ka sa ilalim ng silya o lamesa. Diba? Ngayon yata walang earthquake drill eh. Ngayon no? Wala eh. Mukhang nalilibang itong mga tinamaan ng mga kulugo ng ating mga opisyal ng gobyerno. Ang pinag-uusapan kung paano sila tatakbo sa susunod na eleksyon sa 2025. Mukhang hindi nakapokus dito sila Senator Tolentino. Sino ba mga kandidato ngayon? Tolentino, Bato, Go, sino pa ba? Mukhang hindi sila ngayon nakapokus dito sa calamity, di ba? Ang pinag-iisipan nila kung paano sila tatakbo. Kung paano sila hindi mawawala sa pwesto eh. Dito pa namang perwisyo na itong mga tinamaan ng kulugong ito, di ba? Maghahalo pa, may tatakbo pa. Kaya tinatanong ko nga, sino ba mali sa atin? Nagluluklok tayo, ginagawa natin top notcher, number 1 senador, ginagawa natin presidente. Pero, lawa, di ba? Sabihin na natin, Duterte, nagkamali ang taong bayan dyan. Ayoko naman isipin, nagkamali pa rin ang taong bayan dito kay Marcos. Wala tayong nakikitang preparasyon eh. Wala tayong nakikitang maayos na sistema sa nangyayari po sa ating bansa. Oo, buong mundo ang nakakaramdam nitong sobrang init. Pero dapat, maiba naman ang Pilipinas. Meron tayo kaagad na preparasyon. Huwag nating isipin na hindi mangyayari. Ang Pilipinas, puntahan ng kalamidad. Andito tag-init, andito tag-bagyo. Lahat yata ng kamalasan inabot ng Pilipinas eh. Eh ngayon, katutunghay ko lamang, binomba na naman yung isang BRP natin, yung Philippine Coast Guard ship natin. Binomba na naman ng Chinese Coast Guard. Sabi ni Duterte, ni Robin Hood, iwasan na lang daw po yung mga kinakanyon ng tubig ng Chinese Coast Guard. Kita niyo po, di ba? Kulangot ang utak eh. Niluklok natin, walang alam. Ito pa kayang pamamaraan ng sistema ng kalikasan. Lalong wala. Wala tayong aasahan. Nakakalungkot. Nagsasayang tayo ng pera para sa mga kulangot na senador.
ulangot na mambabatas, no? Yung walang pakinabang, ha? Pawan no, nadadala lamang tayo dito sa ating tinatalakay. Maaari sabihin si Kadyo naman kung makapuna, hindi po, hindi ba? Sige nga, magturo kayo sa akin. Yung mga naka-shoutout sa atin ngayon, baka meron kayong alam na senador. So, baka meron po akong mapisil na merong isang senador na may malasakit po sa bayan. Pakisabi nga kung sino. Baka puro ako po na wala akong, baka meron po lumalagpas na senador na may malasakit sa bayan sa congressman po, meron ba? Wala. Ang congressman ngayon, abala sa pangangampanya dahil tatakbo sila sa 2025. Itong mga congressman na nangangampanya ngayon, meron bang nagtulak? Meron ba silang batas na pinapanukala? Ang lahat ng mga nagbubuga ng maitim na usok, may parusa. Lahat ng mga nagsusunog ng mga tanso, nagpuputol ng puno, nagsusunog ng puno. Wala, hindi ba? Lalo sa parting Bulacan. Wala. Ang inaapuat po ngayon, bayan ko, ay kabi-kabila ng patawag. Nagpapakain, nagpapainom, nagbibigay ng pera. Ito mga kolokoy, banggitin ko na po, ito punta tayo sa mababang batas sa barangay. Meron ba? Meron ba sa inyong barangay? Meron ba nagpanukala? Kagawad, chairman. Sige, magtanim tayo sa ating paligid. Maglagay tayo ng halaman, baka maibsan yung init na nararamdaman natin. Meron ba nagpanukala ng gano'n? Ito po, dati, Don Bosco, di ba? Nagpanukala rin sila yung mga tanim ng mga gulay. Mukhang nawala na rin yun, di ba? Ang ganda sana po ng project na yun, project yata na simbahan yun. Nagtanim sila ng mga gulay. Tapos, imbis na pupunta sila sa palengke, pupunta sila doon sa simbahan. May taniman ng gulay doon. Yung mapipitas mo, kikiluin mo, babayaran mo. Mukhang nawala na rin yun, Puro ban-aid solution ginagawa. Hindi sustainable program para sa mga ganyang sitwasyon. Tama po yun. Ban-aid solution. Sige nga, ano ba yung mga ban-aid solution na ginawa? May solution ba? Maaring meron. Ang tawag po diyan pakyut. Tawag diyan pakyut. Yung MEMA. MEMA. MEMA sabi lang. Ano pa? MEWIN. Ano yung MEWIN? May mawento lang kahit walang wenta. Ganyan po yung mga nasa pamahala at gobyerno natin. Wala ka mapili, wala ka mapisil, malas tayo. Tayo tinataman. Siguro may mali rin po ang mga bumoboto. May mali rin. Nakakita lang ng gwapo, makakita lang ng artista, makakita lang ng magaling mang-akbay, mambola, magbigay ng pera, iboboto. Iboboto kahit walang silbi. Hindi po ba? Parang ganun Parang ganun po nangyayari po sa atin. Sana magbagong sistema. Ito, election po sa 2025. Pumili tayo ng may puso. Pumili tayo ng mga nidamdamin para sa ating bansa, sa kalikasan. Wala Wala Meron nga po ako narinig tatakbong congressman. Hindi ko na babanggitin kung sino Pag ako nanalo, congressman po ito bato-bato sa langit, tamaan bukol. Kapag ako nanalo, ang sweldo ko, ibibigay ko sa inyo, chairman. Ibibigay ko sa inyo, kagawad. Gagawin mong sweldo. Ito namang talongges na chairman. Aba, magaling itong congressman na to. Sasabihin din ni kagawad. Magaling itong congressman na to. Isipin mo, may honoraria na kami, may sahod pa kami kay congressman. Yun ang plataforma, di ba? Pag nanalo ko, yung sweldo ko, bibigay ko sa iyo, chairman.
Yung sweldo ko, papartihan kita kagawad. Di ba? Itong talongges na chairman, talongges na kagawad. Di ba, boto ko to. Palakpakan natin. Bakit? Kasi sweldo niya, babahagigan tayo. Magkakaroon na tayo ng sweldo mula kay congressman. May sinabi ba itong si congressman kapag ako nanalo? Itong Tondo, itong Maynila, itong Pilipinas, gagawin kong huwaran sa batas ng aking gagawin. Yung kalikasan, magpapasa ako ng bill. Bawal magsunog ng puno, bawal magpasabog ng bundok, bawal ang nakakasama sa kalikasan. Meron bang ganon? Wala di ba? Doon pa lang, patayin Ito mga talongges na kagawad at chairman. May party pala kami, iboto natin. May honoraria na tayo, may sweldo pa tayo kay congressman. Di gago. Sorry po, no? Sorry po. Kasi nga, Kuya Jun Ansures, ang piso makabili agad ng candy, pero pag sumakit ng ngipin, mas malaki ang problema. Tama po yun. No? Tumitingin ka sa barya. Tumitingin ka sa barya-barya. Pero yung problema, ibibigay sa'yo. Nung iboboto mo, nung hinahangaan mo, hindi mo nakikita. Ngayon, magtatapos po ang term ng isang kandidato na nakaupong konsyal, mayor, congressman, senador, gobernador. Tanungin nga natin, congressman, ano na ipasa mong bill? Ano bang batas ang nagawa mo na pwedeng ipagmalaki ng distrito mo? Hindi Ang pagmamalaki ng isang congressman, nagpagawa ako ng COVID code. Nagpagawa ako ng waiting shed. Nagpagawa ako ng puro kalintikan. Ang tanong, magkano kinomisyon mo, congressman, senador? Sabi nga, hindi naman yan ang solusyon sa problema. Di ba? Sabi nga ni Ibit, band-aid solution. Gagawa kunyari, pero bandang huli, wala na. Wala talagang follow-up, wala talaga kung ano yung mga programa at serbisyo para sa bayan. Napag-usapan lang natin, itong tag-init, sobre, di ba? Pati hayop nga, inaabot ng heat stroke. Sabi nga, hayop, huwag mong bibiruin ngayon, irritable, baka makagat ka. Magkaryabis ka. Di ba, sana kung itong mga hayop na to makakagat yung mga congressman na magnanakaw at senador, hindi ba? Yung mga buhaya sa gobyerno. Sana kapag nasira ulo ng mga aso nila, sila kagatin, di ba? Para sila maulol. Ay, nako po. Bilao, sabi niya, ni Sara Nadine Ibit. Totoo naman ba yan? Nakakalungkot. Wala tayong mapisil Sana mayroong isang may lumutang na kandidato, yung talagang mayroong pong malasakit. Ang problema, hindi manalo yun. Ang dami kong kilala na mayroon po talagang ganong aim. May ganong hangarin para sa bayan, hindi manalo. Magaling na abogado, magaling na ekonomista, magaling na doktor, magaling na gumawa ng batas. Anak ng putakte, nananalo, gaya ni Robin. Ito, magdadagdag pa tayo ng Bilao. Papasok pa si Pe, si Lizardo. Anak ng talaga mapapamura ka, baka hindi na ako bumoto. Nananalo Siguro, gawin na lang natin, mag-ingay na lang tayo. Kasi po, kapag halimbawa nanalo yan Good PM, ayan, naka-shoutout sa atin. Ang masipag, ito dapat, ito maging huwaran. Itong si punong barangay Joel Gungun, ayan, no? Ito, sabi nga, piling-pili mo yung mga taong may malasakit. Mag-ikot ka sa
Sa paligid-ligid po eh. Sa barangay lamang, bayan ko eh. O ano ipopost? Nagtanod ako. Tanod ako sa barangay. Hindi yun eh. Ang tanong, ano nagawa mo para sa barangay mo? Hindi pagtatanod. Hindi pagdawali sa kalsada. May street sweeper. May tanod yung XO. Yan, bahala sila rin. Pero itignan po ninyo, yung sistema na kapapakinabangan ng barangay nyo. No, ang babaw po doon, no, hindi naman po siya tinatawaran ko yung kakayanan niyo po. Kasi po pag sinabi mong tanod, hindi trabaho ng kagawad yan. Hindi trabaho po ng kagawad yan. Ang trabaho ng kagawad, gumawa po ng barangay ordinance. Yung pakikinabangan ng barangay nila, o simpleng ordinansa, bawal magtapon ng basura. Bawal magsunog ng mga bagay na makaka-apekto sa kalikasan. Lagyan nyo ng yung barangay ordinance yan. Ipasa nyo sa konseho, baka maging batas pa yan. Mapulit po yung barangay nyo. Na kayo po yung nag-isip ng idea. Aba, iba pala itong barangay na to. Ang kanilang focus para sa kalikasan, di ba maganda? Hindi ba pasok ni Tanod? Tanod, anak ng, sabi nga po bayan, hindi po trabaho ng kagawad yan. Kaya kayo binoto sa barangay. Meron pong inaasahan ang inyong mga kabarangay, kaya kayo ibinoto. Hindi po yung pag tinatawag kayo ng politiko, magsisiksikan kayo ron. Dahil alam niyo po, may perang ibinibigay sa politiko. O binibigay sa politiko. Hindi po yun. No? Mag-usap-usap kayo. Paturo kayo kay Chairman Gungun para matuto kayo. Ito, sinasabi niya ito, masipag magkomento, no? Eh, sana lahat. Oo. Bogotante, problema kasi Kuya Jun Ansures. Nako, bayan kong Pilipinas, no? Talagang, minsan po, nandun po sa ugat kasi yan, eh. Nandun po, kapag magaling ang leader, magaling yung kanila, maganda yung komunidad nila, di ba? Pero kapag halimbawa, kamote ang leader, kamote namumuno, kamote rin ang labas ng kanilang community. Ito yung pinag-uusapan po natin, no? Yung init po sobra. Pero pa sana akong tatalakayin, no? Tatlo sana, na-focus ako rito sa init ng panahon. Kasi nakukonsume rin tayo sa init, eh. Lalo na, no? Yung sakit na dala nito, ingat po kayo sa sore eyes. Ito yung dala ng init ng panahon, sore eyes. Ano pa ba? Pigsa, hadhad, bungang araw. Ayun, ito yung dala ng init ng panahon. Kaya ako nag-iinit eh. Bakit? May bungang araw ako. Hindi po mga kababayan. Napapag-usapan lamang yan. Ang susunod po na programa ngayon, ang Tinig at Pintig ni kasamang Cooper Kaulugan. Abangan niyo po, maganda rin po yung programang yan. Kapag gusto niyo magpahula kayo kay Cooper dito sa Kakampi Online. Muli mga kababayan, maraming salamat po sa mga nakibahagi, nakikomento, nag-share ng mga opinion dito sa ating programang Shout Out Group TV Gulat sa Kakampi Online. Ito po inyong kaibigan, Katoto, Kabarkada, Katundo, Radyo Nasures, nagsasabi po, mabuhay kayo at magpalakas para may panlaban kayo sa init. God first, Pilipinas. Salamat, RB. Salamat, Mampe Pineda Nicodemus. Thank you. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulang sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Julan Suras sa kanyang programa Batikos, Gulpid Gulat.